What is up mga boss? Kamusta tayong lahat yan? This is Ian of Surplus Pinas. Nandito tayo sa MRDMC Santa Cruz branch. Ayan, tabi ng dagat, tapat ng dagat. Sa highway lang tayo. So yeah, pakita ko lang sa inyo mga bossing, no, ang ating Daihatsu Wake. Ayan, nabuo na po siya sa wakas. Nakakatawa nga kasi actually matagal na itong nabuo. Hindi ko pa ma-videoan gawa ng etong susi niya nawawala nung una. So fortunately nahanap na. Ayan, umaandar na ang unit. Kasi ano na po ito immobilizer type na po ang kanyang susi. Pag wala yung susi, hindi aandar yung sasakyan. So yun, nahanap na natin. So masisilip na natin ang kabuuan ng Daihatsu Wake at least. Okay, so yun pa din, ang spec naman ng ating Daihatsu Wake is 660cc pa din sa makina. So parehas lang siya ng mga displacement ng mga RO6, ng K6A sa mga DA units. So yun lang, iba na nga lang, siyempre Daihatsu yan. And that is under Toyota. Alam naman natin yan, no? So yan ang kanyang exterior look. Napaka-astig, no? Naka-camouflage pa yung grills. Ayan, ayun yung logo niya. Okay, yan logo niya. So may mga fog lamps din. So yan naman typically sa mga high-end na mini units ng Japan, may mga ganyan talagang feature, wherein sa mga ordinary minivan usually walang mga fog lights. So ayan, parang DA17W or DA64W, no? May mga fog lights. So yan ang forma ng front niya, oh. Napaka-astig, di ba, mga bossing? So yun, may quarter glass siya dito sa front. And dito naman may quarter glass din sa bandang likod. Ayos. And yung rear profile niya, eto, ayan. So nasa gilid ang mga taillight niya, nasa taas. And meron pa siyang reflector dito sa baba sa bumper niya. Ayan, oh. Naka chrome garnish, ayos. Wake. Ayan. Daihatsu Wake. So ito, naka-accessories yung kanyang rear wiper. Wala siyang wiper sa likod. Pinalitan siya ng parang chrome ball. Ayan, malimit yan sa mga Hapon, no? Napalitan nila. Okay, so meron din siyang built-in spoiler. Ayan, ito. Na maliit lang, low profile. Of course, yan. Ayos, so yung gilid. Ayan, so meron tayong fender light. Okay, there you go. Okay, so punta tayo sa interior, no? Open natin. Ayan, silipin natin ng interior. Ayos. So yan naman ang interior niya, mga bossing. So papansin natin agad, pakaluwag, oh. Ay, may almost 6-footer na tao. So yung legroom niya maluwag pa din. Ayos. So hindi pa nako-convert yan, mga boss. Nandyan pa yung kanyang manibela sa kanan. Okay, pati yung kanyang knob hindi pa nalalagay. Alright, so yan lang ang kanyang dashboard, oh. Medyo malapad. At yung viewing ano niya, napaka-astig, oh. Kasi may another quarter glass siya dyan. So medyo may nguso yung ating Daihatsu Wake. So nasa gitna ang panel gauge. So hindi na yan kino-convert, intact yan. So dito na lang magko-convert sa area na ito para ilipat yung manibela. Ayos. And I think this is a much easier type of conversion pagdating sa dashboard. So yan, yung mga upuan. Teka, kunan natin. Yan ang kanyang seats, captain seats. Okay, eto naman, nakalock pa. Nag-lock siya ulit. Ayan. Sliding door pa din. Power slide yan sa left side. Captain seat din yung likod. There you go. Yung ceiling niya, so nakaano na siya, no? Felt black ceiling. Hindi na tulad ng mga DA units. Nilalagyan ko pa ng felt black. So ito, naka-default na siya sa felt black, mga boss. Ayan. Dito naman sa likod, silipin natin. There you go. So yun, isang kaibahan, major difference ng Daihatsu Wake is
medyo maliit ang compartment sa likod, mga bossing. Okay, so ayun, may ano pa ang tawag dito, parang salamin. Ano kayong purpose niya? Siguro para makita yung pag nagda-drive kayo, makikita niyo yung reflection dito sa likod. So kung may gamit, makikita niyo. Okay, and pwede din kayong manalamin, pero reverse yung kuha ng salamin. So yan ang compartment niya sa likod, ayun, parang may lalagyan na malalim dyan. Ayos. So pagdating sa spare tire, I think nasa ilalim pa din. Yeah, may lalagyan ng spare tire yan. But we will double check. Anyway, yan ang kabuuhan ng ating Daihatsu Wake. Okay, isang maiksing video lamang para sa initial info about the unit, sa looks nya, external and internal. Okay, by next time siguro pag na-convert na ito, silipin natin ng makina. Napaka-astig. Daihatsu Wake. Okay, so mag-uumpisa na ding dumami ito, malamang sa malamang, mga boss, no? Ayun. So ang question ng iba, kamusta naman ang pyesa niyan? Syempre medyo mas limited pa ang pyesa nito compare sa ibang unit, lalo na sa DA. Kasi sa DA madami talaga, kahit online ma-order na yung mga parts. So this one nag-uumpisa pa lang, pero expect na natin, mga boss, katagalan dadami na din yung pyesa for sure. Parang ano lang yan, sa una lang naman mahirap, pero since direct naman tayo sa Japan and we are a legitimate importer and rebuilder, may access tayo sa mga parts. So hindi din problema po pagdating sa pyesa. Alright, so yan ang profile ng ating Daihatsu Wake. Initial info lang muna sa ngayon, mga boss. Napaka cute na sasakyan. Ayan, tinabi natin sa DA, isang DA64V. Okay, yung nakikita nyo yan. So para malaman natin yung size difference. Dito tayo sa harap, papansin ba? May grills nga lang. So yan, ayan. Sa haba halos pareha sila. Yun nga lang, sa likod ng Daihatsu Wake medyo hindi kasing lawak ng area dun sa likod ng DA units. Ayos, so yun lang muna, mga bossing, no? Yan ang latest update natin dito sa MRDMC Santa Cruz branch. And next video natin, mag-update na naman ako ulit sa ating mga on-process unit. Okay, salamat, shoutout sa mga bossing ko dyan na umorder. Ayan, may mga ginagawa na tayo sa order, and yung bago pa lang, order pa lang. Thank you very much for choosing Surplus Pinas, MRDMC, Davao City. Thank you, mga boss, kita-kits tayo sa next video natin. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Surplus Pinas, and pa-like and follow ng page natin, Surplus Pinas, on Facebook. Pag may inquiry po tayo, dun po tayo magtatanong sa Facebook page natin, mga bossing. Ako mismo ang sasagot sa inyo dyan. Thank you very much. Kita-kits sa next video, mga bossing.